Mga bro, mukhang may isa na namang major delay ang full motion flight simulator acquisition project ng Philippine Air Force. Ilang taon nang naghihintay ang ating mga piloto para sa makabagong training equipment na ito, pero tila sunod-sunod ang aberya. Ang pinakahuling balita, kinakailangang magsimula ulit sa plano dahil nadiskubreng flood-prone pala ang original site sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. Ayon sa sources, hindi ito simpleng issue lang ng lupa, malaking setback ito sa buong proyekto. Ang Flight Simulator Housing Facility ay isang kritikal na bahagi ng training infrastructure ng PAF, at dapat lang na matibay, ligtas, at kayang tumagal ng matagal. Pero dahil sa mga unforeseen circumstances, kailangang ilipat ang buong proyekto sa ibang lokasyon. Kung babalikan natin, ang orihinal na nanalong bidder ng proyekto ay ang American company na Environmental Tectonics Corporation, na siyang nag-umpisa ng konstruksyon ng pasilidad. Pero nang hindi nila na-deliver ang flight simulators, kinansela ang kontrata, at natigil ang construction. Dito pa lang, ramdam na natin ang epekto ng bad procurement decisions, nagastos na ang pondo, pero wala pang final output. Dahil dito, muling nagkaroon ng bidding para ipagpatuloy ang natigil na construction. Isang local contractor ang nanalo at sinimulang tapusin ang unfinished facility. Pero malas talaga, mga bro, habang nasa kalagitnaan ng assessment, natuklas ang flood-prone ng site, kaya kinailangan muling ihinto ang trabaho. Mga bro, alam nating lahat kung gaano kahalaga ang flight simulators para sa ating Air Force. Ito ang training ground ng ating mga piloto bago sila sumabak sa totoong laban, kaya hindi pwedeng basta-basta ang kalidad ng pasilidad.